Noong unang panahon sa Pandan, may isang hari ng nanglalangan bugang na namununo sa isang ngayon sa tabi ng isang ilog patungo sa mamulanan ng tubig sa bayan ng isang lawa. Hindi natagal na daig ang hari sa pag-inom mula sa ilog hanggang sa ang tubig na umagos na sa lawa at napunta lamang sa tiyan ng hari. Sa isa ng mga nayon, may isang batang lalaki ng nangunalalan Little Grant na uhaw. Ngunit nang siyang pumuntay sa ilog, nakita niya ang itong ginagsa ng mga manggagawa ng hari na sumasalakok ng lahat ng tubig. Pagpunta niya sa lawa, natuyo lahat. Wala na ang tubig. Punta siya sa palasyo upang hanapin ang kanyang ama ng nalalang Ben. Nagtatrabaho si Ben sa palasyo at sinabing, nakapahirap mangolekta ng tubig at ibabalik ito dito ang aking hari. Kaya sinabi ni Bugang King, tamad kang tanga, bumalik ka sa trabaho. Ang pagod na dukha ay naglakad pabalik sa ilog kung saan niya nakilala si Little Grant. Lumipas ang 2 linggo at hindi natagal naubos na ang hari ng lahat ng tubig sa ilog. Lahat ng mga tao sa nayon ay dehydrated. Ang tang at alak laman ang kanilang naiinom. Ang alkoholiko ni Little Grant ay pumunta sa hari para sinabing, mamatay tayo kung hindi tayo uminom ng tubig at ang tubig ay wala na. Nakabuntog huminga ang hari. Takot ng inutusan ng kanyang mga sundalo ng patayin si Little Grant. Ngunit habang si Little Grant ay inaresto, ay sumabog ang hinalian ng lahat ng tubig. Dumaloy sa ilog ng lawa. Ang mga uhaw na sundalo ay pinakawalang si Little Grant at uminom ang tubig dahil sila ay masyadong nauuhaw. Pagkatapos noon, pinakawalan si Ben sa pagtatrabaho at niyakap ni Little Grant. Huwag naman Ben. Hindi natagal si Ben naging bagong hari at nabuhay ng maligayang magkapailanman. Sa lahat ng tubig na umagos pabalik sa ilog at katawan ni Bugang ay tinapon sa ilog, ang tubig ay naging malinaw at malinis tulad ng tiyan ni Bugang kapag siya ay lasing sa tubig. Ito ang kwento ng paano nagbuo ang ilog ng Bugang. Ako si Jackie Vianto. Salamat. At ito ay yung alamat ng Bugang River.